talaga hong ano eh. Ito, Bakit po nahuli agad? Ganito talagang isinalaysay niya eh. No, yung mga pagkakautang at yung mga nangungutang, mga bossing. O game, pakinggan ho natin. po kasi nangyari. Pwede ko na sigurong sabihin. Kasi po, Mhm. nung pumunta po kami sa crime scene, yung pinakita ko nga po sa inyo, nag-imbestiga po kami. Yung huling investigasyon po, kasama namin Si Boss Nyolo natin. Ito naman po mga kababayan. Kung gusto nyo mapanood yung kabuuan ng video na ito, puntahan nyo lang din po doon sa channel ni Boss Nyolo. At paki-subscribe, paki-like na din po yung kanya mga content. Eh kapag ka gusto ninyo, nung usapin politikal at hindi masyadong seryoso na kagaya dito, no? At talagang halak-hakan ang gusto nyong mapanood doon po sa channel ni Boss Nyolo, mga boss. Okay, game. ng mga polis, meron pong kapitbahay na dalawa. Meron pong CCTV doon na live CCTV na meron, ito pong mga to ay walang helmet. Ayan. Yan ang naging dahilan kung bakit po madaling natukoy, mga kababayan, ni Tina B kung sino po yung mga suspect. Hindi. Nung ating mga kapulisan, hindi. Gusto ko lang i-shoutout si Tina B tsaka si It Wasn't Me at si Pia ng Ceresa Force, no? Walang helmet. Siguro, sa loob ng 2 linggo na sila ay nagmamanman, tinitiktikan yung lugar ni Mima Alicia, iniisip nila na hindi naman tayo pansin yan eh. No? Kapag ka nag-review naman kung merong mga CCTV, itong mga kapitbahay ni Mima Alicia, ay ang nire-review lang naman nila ay yung mismong araw na iyon. Hindi siguro nila na-realize na talagang nagba-backtrack po, mga kababayan. No? Yung mga investigador, kahit na 1 buwan, babalikan nila yan. Makita lang po kung ano yung mga pinag-ugatan nitong krimen na nangyari po, mga bossing. No? Sabi ni Mohini, ano ba yan? Mohini Nayana, ayan. Politika yan, ginamit lang, no? Peperahan kay Mima at yung lalaki para hindi halata, alam na ninyo, no? Hari ng Pogo, pinalitan lang yung name na sugal na yan. Oh, sandali, may related bang sugal po? Wala po silang helmet. Kumbaga siguro, hindi nila napansin, nagpapahinga sila, nagmamanman sila. Tagal nila po yung pinagmanmanan ni Mima. Unang pagmamanman po kay Mima, total, sinilabas na po ng PNP to eh. Unang pagmamanman po kay Mima, nakasasakyan muna 2 linggo. 2 linggo Yan. po, ayan, pwede ko nang sabihin sa inyo. Kasi, nung hindi pa pwede sabihin eh. May So, base sa sinabi ni Boss Nyolo, unang pagmamanman, 2 linggo, nakasasakyan. No? Hihinto doon sa harap ng bahay at titigil, aabangan, titingnan kung anong oras dumadating, kung anong oras umaalis, kung ano ba yung ginagawa ni Mima Alicia doon sa paligid ng kanilang bahay, kung nagwawalis ba sa labas. Ito yung tamang oras para tirahin, walang mga taong dumadaan dito ng ganitong oras, no? Yung kapitbahay nilang mga chismosa hanggang alas 10 lang o hanggang alas 7 ng umaga, hanggang alas 10 lang nagchichismisan doon sa labas. Oh, yan, no? Etong kapitbahay na ito, lumalabas ito ng alas 8 ng umaga para mamili, tapos babalik ng bandang alas 11:30, dumaan pa muna doon sa Kalaguyo. Ay, hindi. Hindi na ho kasama 'yon. Pero lahat, no, para magawa yung krimen ng talagang walang nakakakita. Eh kaso, sa panahon ho na ito, wala na ho yatang bahay na walang CCTV. Lalo na yun pong mga mayroong sasakyan na nakaparada sa kalsada o sa labas. Diba? Lalo na yung mga nakamotor. Oh, di ba? Para tutukan yung mga motor nila. Sabi ni Kuya G, reclusion perpetua ang tatama sa kanila at sa oblo sila mabubulok. hirap pangunahan yung mga pulis. So, 2 linggo po lumipas, bago mangyari ang krimen, minamanmanan na po si Mima ng isang sasakyan. Nagtataka po yung kapitbahay,
na nagtataka po yung kapitbahay, bakit daw po yung isang sasakyan doon na nakaharang mismo doon sa bahay nila. Kasi po, Ayan. tapatang bahay lang, maliit na iskinita eh. So pag nakaparada yung isang sasakyan, medyo sisikip yung kabila. Ay, wag niyong gagawin. Doon sa tapat ng bahay namin yun, magagalit yung lola ko. Magagalit yung lola ko. Ayaw na pinaparadahan yung tapat ng bahay namin nun. So nagtataka sila, hindi nila malaman kung sino yon. Lagi po nandun. Lagi pong nandun. Kumbaga nag-ano na po eh, nag-aaral na kung anong oras dating ni Mima, kung Yeah. kung doon po ba talaga nakatira, pinag-aralan po maigi. At nakikita po yon sa CCTV ng bahay, lumipas yung 2 linggo. Tapos sa loob ng 2 linggo na yon, mga kababayan, sa loob ng 2 linggo na yon, meron pong mga tao na pumunta mismo sa bahay ni Mima. At itong mga tao na to ay nakipag-away kay Mima. Ayan. Ay, pag-away pa. Kay Mima. Ito ho yata ay yung ang boyfriend ang hinahanap, hindi si Mima. Po, may mga Ako, siguro, siyempre, ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Di ba? Dinidepensa ni Mima. Oh. Sabi ni It Wasn't Me, grabe 2 weeks ang surveillance. Oh, kaya ho ako naniniwala ho ako na malaki, mabigat itong nagpatira kay Mima Alicia. Hindi po porkit nahuli na yung dalawa, tapos na po, no? Maganda yan, ma-interview na, matanong na, yung dalawa kung ano ang motibo talaga nila at kung sino ang nag-utos sa kanila, mga kababayan. Pero dito po mismo sa salaysay ni Niolo, meron pa pong ibang mga tao na tingin ko ay baka kasama doon sa, o baka sila, o baka ito yung nagpatira at ito yung nagpapahanap ng dokumento para hindi makita ng pulis o ng kapulisan. Sabi ni Sir Tony Ninobla, nag-surveillance muna para lahat ng kilos ni Mima ay malaman nila. Opo, no? Pero mo 2 linggo na na pinagpaplanuhan, tinatrabaho, inaalam lahat po. Sa yung pasweldo pa lang doon sa yayari kay Mima Alicia. 'Di ba? Mahabang trabaho 'yan. Hindi na mapapayag na 5,000, 10,000 o 15,000 lang yung ibabayad sa kanila. Tapos ganun kahaba yung pagsa-surveillance mo, pabalik-balik ka doon sa lugar. Kaya ako tingin ko talagang yung 2.4 million, yung ganung kalaking pera, isa yun, no? tao po nakipag-away kay Mima. And ito pong mga taong to ay sinabi ng kapitbahay na nagulat nga daw sila na halos 2 o 3 beses nagtatalo. Nagtatalo po sila. Ayan. Tinahanap po di umano yung boyfriend ni Mima nung mga hinahanap po yung boyfriend ni Mima nung inaaway ni Mima. Yung mga tao naghahanap, hinahanap yung boyfriend ni Mima. Huwag kang mag-alala. Kami naman din, hinahanap din namin yung boyfriend ni Mima. Sabi ni Ma'am Marge ng Cereza Force, where na you, Boss Mark? Nandito ako. Kami din ho, nagtatanong, naghahanap, bakit hanggang ngayon, yung boyfriend ay mukhang hindi pa bumabangon? Ano ba, nakalabas na ba ng ospital yan? Bakit, hindi ko naman ho sa pinangungunahan ang kapulisan, pero siyempre, yan yung una mong tatanungin eh. Ano ba, Utoy, talaga ang nangyari? Bakit ganun? Kayo pinagbabaril. Meron ka bang natatandaan na may mga pangyayari, no? Na merong humahunting sa inyo ba or ganito, ganyan? Hindi po ang ganun. Kasi kung balikat at binti lang po, yung tama, mga bossing, hindi ko naman linalang. Pero, kahit pa paano, at least mga 2 or 3 days, o sabihin na natin 3 to 4 days,
kahit papaano po makakapagsalaysay at makakapagkwento na eh. Bilang ikaw ang boyfriend, no? Ikaw yung kabiyak. Tapos alam mo na gano'n na binawian na ng buhay yung girlfriend mo, ano? Tipo bang kaya ko na 'to, no? Kailangan ko na magsalita about dito. Sabi ni Maxey, person of interest din yang boyfriend na yan. Oho, no? Pagka dinuluduluhan pa natin, ito pong mga kwento ninyo, mga kababayan, magtutugma-tugma naman po kung paano at kung ano ang relasyon ng boyfriend doon sa dalawang tao na babanggitin po dito, no? Ma'am Suzuki, shoutout po sa inyo. Ayun po, si Mima yata ang umaharap. Hindi natapos na yung 2 linggo. Hindi natulugan to ng hindi po natulugan to ng mga gagawa ng krimen. Kaya po nahuli sila talaga eh. Ngayon, lumipas yung 2 linggo. After noon, wala na. Meron naman po motorsiklo. Itong Sabi ni Pampiyas ng Cereza Force, mahirap po talaga. Yung nagtutulog-tulugan, matik, kasabwat siya. motorsiklo na to, halos 1 week naman po. Paronda-ronda, kunyari po nagpapahinga doon sa may puno sa may tapat ni Bima. Kunyari nagpapahinga. Pero kitang-kita po sila sa CCTV. Wala At tingin ko, yan yung dalawang naaresto, di ba? Ma'am Nida Pimentel, shoutout po sa silang inyo. helmet. Kaya identified po sila. Wala po silang helmet. Kaya kitang-kita po. At sabi nga ng mga pulis ay sindikato. Ayan, sindikato. So, etong mga to ay hinuli ng mga pulis at dahil po sila ang nakita sa CCTV. Pero hindi pa po tapos to kasi naniniwala po kami meron pong nag-utos sa kanila. 'Di ba? Kasi kami naniniwala po kami meron po nag-utos sa dalawang ito para po itumba si Mima. Kasi ganyan po yan eh. May mag-hire po ng riding in tandem, tas may ipapatumba. Sabi ni Kuya G, David, no? Pero Boss Mark, kung si BF ay walang kinalaman, siguradong magsasalita na yon habang itinatakbo sa ospital, no? Kung yung BF ay nasa uleret pa, dying declaration, kumbaga. Nung itinatakbo yung boyfriend sa ospital, mga kababayan, tinatanong ang sinasabi, mauubusan na siya ng hininga, at ang tinanong, meron ba kayong nakaalitan or whatever, ganito, ganyan. Ang sagot niya is, kung di ako nagkakamali, hindi ko alam, wala, something like that. Yun yung nakita at napanood ko doon sa News 5, mga bossing. Pero tagal tagal naman bumangon yan at maimbestigahan at matanong na. Tas, di ba sabi nga nila, dati kumalat na ang buhay ng tao ngayon, 10,000 na lang dahil mag-ano ka ng riding in tandem, 10, 15 mil ang buhay. Ganyan po eh. Ganyan. Pero eto ho mga kababayan, yung kay Mima Alicia. Yes, oo, riding in tandem, yung bumanat, pero tingin ko po malaki ang binayad dito, no? Malaki ang ibinayad sa mga ito. Yung tipo bang iikot-ikot ka pa sa lugar, no? Tapos surveillance mo, titignan mo na maigi, ilang linggo, 2 linggo. Ang haba ho nun, mga kababayan. 'Di ba? Siyempre, yung 2 linggo na yun, for sure, babayaran mo din yun bilang kung ikaw yung nagrenta sa kanila. Po na riding in tandem. So, ayan po ang nangyari. Financier po siya ng common friend. Ayun po ang tinitingnan natin. Etong si Mima po, naging financier po ng isang common friend na itong kaibigan niya, pinagtiwalaan niya, binola-bola siya na Si Jollyland, Dan 239, gabi na sa inyo, Sir Mark. Hindi, umaga dito sa amin ngayon. Na pag anong para pong scam na pag nag-invest ka dito, lalago yung pera mo, pinadama si Mima. Ayan. Ako, mga kababayan, tingin ko talagang alam na nila Boss Nyolo yung mismong detalye. Kaya lang, meron lang silang mga iniingatan na mga masabi
ano po, na makakaapekto doon sa pag-iimbestiga at malaliman pong pag-iimbestiga ng mga kapulisan, no?